Natagpuan na natin ang pinaka-unique na topping ng Batangas Lomi. Yun, libre daw yan. Basta kayo may abutan. Akala mo Batangas Goto lang may utak, no? Etong si Idol ay may pauso na ganito kaya aking dinayo. Yung utak gang yan, inakakatalino. Kaya tingnan natin kung tayo tatalino o tataas lang ang blood pressure. At ang isa pang kakaiba ay pwede kang makarequest kung medyo malabnaw o sobrang lapot ng lomi mo. Ako gusto ko yung malapot. Yung tipong mga ngayon, mga taga Maynila, pag nakakita ko lapot niyan, yun ang gusto ko lapot. Pero bago yan ay kain muna tayo nito, pero wag na wag mo tong tatawagin na turon dahil wag ka makulit, hindi ito turon. Ma'am, pabili nga po na isang turon. Ay, hindi po ito turon. Sabi ngang hindi ito turon, ito ay bukoron. Ay, bakit mo ang turon? Yung labas lang po kasi yung tinitingnan nyo. Kagatin mo para malaman mo. At sunod dyan ay quick stop tayo sa isang street food na sigurado ko hindi mo pa nasusubukan. Kaya nood kayo hanggang dulo dahil pangako kakaiba ang street food crawl na to. Ako po si Regine Olarte, ang owner ng Jen's Buko and Banana Treats. Ito po yung tinatawag namin na bukuron. Paano nagsimula yung negosyo nyo na tapos umabot kayo sa pagtitinda ng bukoron? Actually po, ito po ay family business namin. Since mawawalan po ng work yung aking mister, nag-isip po kami ng pwede naming simulang negosyo. At dito nga po ako sanay sa pagbubuko, kaya naisip po namin na magtinda po ng buko juice muna. Nung una po, umaangkat lang kami ng turon hanggang sa maisip namin na gawa namin ng twist yung buko. Ito nga po yung buko ron. Ma'am, balita ko, araw-araw sold out yung inyong Yes bukoron na yan. po, Mukhang salamat masarap po. nga. Yes po, salamat po sa mga suki namin na patuloy na bumibili sa amin. Bukod po sa bukoron, ano po yung mga tinda nyo? Meron din po kaming turong kit. Ito po, yung turong kit po, siya po ay malagkit. Nalalagyan namin ng twist din. Bah, Nilagyan okay. po namin ng flavor. Ginawa po Flavor. namin siyang ubi cheese. Ube cheese. Meron din po kaming turon na isang ruler ang haba para sulit yung mga mamamili. Turon na isang ruler. Magkano rin isang ruler na rin? 25 lang po 25, yan. Yung Opo. turong kit, magkano? 15 pesos din 15 po. pesos din, ma'am. Ayan, bago yung kanilang bukoron, tayo ay magtuturon muna. Nung sinabi, nag-ruler ang haba. Wala ba napay bigat ba? Yeah, wala ako dalang ruler, pero mukha nga naman mag-ruler ang haba. Yan. Kita mo naman yung nagka-caramelize na asukal. Yan ang gusto ko sa turon. Yung nagagay-anggayaan na, yung namuuna na caramelization ng asukal. Yan. Timusan na natin na rin. Mukhang malutong. First bite. Thank you, Lord. Yung saging na tamang-tama lang yung pagkahinog. Tapos yung talaga, yung sugar niya, na crunchy na. Tapos crispy na wrapper. Tingnan nyo naman yung sinasabi ko sa inyo tamang-tama na niya, no? Pagkakahinog. Parang excited akong kagatin yan. Para merienda, panalo na rin, pero hindi rin pinunta natin din eh. Ari naman, turon kit. Turon na may malagkit, tapos may flavor. Ari daw ay ube cheese flavor. Yan. So, pareho yung labas. Cook and serve like a turon. Ang pinagkaiba niyan ay yung loob niyan. Oh! Harap. Yung almost like suman, pero crispy. So, nandun yung malagkit na texture, tapos contour nung crispy. And then, ube cheese flavor. Mas litaw yung ube flavor. Pero ang sarap din ito. Yan. Kita nyo naman yung feeling yan. Labas na labas. Aray, go! Eh, hindi pa rin bestseller nila. Yung kanilang trending na bukoron. Yun ang ating order na sunod. Ako po si Erwin Olarte. Kami po yung owner ng Regine's Banana Treats. Yung first po namin ginagawa po dito para makagawa kami ng produkto po namin. Una po, babakid po namin yung buko. Yan po. Yung juice niyan, sa ginagamit sa buko juice nyo? Yes po, sa buko juice po namin ginagamit. And after po nun, ipaprocess po namin yung pagkakaid ng buko para makapag-ano po tayo nung ginagawa po naming buko ron. Yan, yung kakayuri na. Yan po sir.
After po namin, titimplahin po namin. Ito pa yan, yung syempre mga- secret yan. Ito yung Opo. inyong secret ano. Oo. Kakayo din po yung buko, tapos lulutuin po namin. May mga ingredients po kami na inilalagay sa buko Okay, okay. para maging buko rin po siya. Okay. Tapos ibabalot po natin ng wrapper po na para pong lupya. Mhm. Yan po, ginawa po natin na parang buko pie ang style. Okay. Pero nag-isip po kami ng mas magandang idea para po maging malinamnam at masarap yung kalalabasan ng tinatawag po namin buko ron. Okay. After po niyan, ipa-fried po natin yung nagawa na po natin na buko ron. Yan po, pina-fried po natin ngayon sa mainit na mantika. Okay, yan. Opo. Yun, ganda oh. Para po maging siyang crispy. Crispy, oo. Opo. Yan. Magkano sir ang isang buko ron? Ang isang piraso po ng buko ron po natin, 15 pesos po. 10 pesos. Opo, napakamura po ng ating buko ron. Yan po ay hinango namin sa buko at sa turon. Yun. Kaya po naging buko ron. Ba't hindi tuko? Turon buko. Opo. Buko nga. Mas maganda nga ng pakinggan ng buko Opo. ron. Yung pong iba, tinatawag nila na bukotron kasi ginagawa po ng parang Yung Transformers ah. transformer para po gano'n. Opo. Ayan, sa wakas matitimusan ko na lang yung kanilang trending na buko ron. Sila daw nauna na rin, sila ang original na rin. Kaya rin malamang hindi ko pa natitimusan sa iba. Tingnan natin kung pandayuga. Yako, nagsasapot-sapot naman yung asukal. Yan, katat. Again, kaya ako yung nalito kanina, parang turon din Pero ari ay buko ron. Yan. Alam nang mainit. May kinagat pa rin. Ito naman, sarap din. Ano siya? Isipin mo parang makapuno or parang buko pie na mas matamis ng kaunti. And again, ang naiba dito yung contrast na may wrapper na na malutong Ang creamy nung buko sa loob. Hirap tigilan. So isipin mo, makapuno na ang sarap ng timpla. Tapos may crispy wrapper. And then may crunchy na caramelization ng sugar na dagdag tamis sa kanya. Yan ang buko ron. Yun yun. Labasan ang buko. Ayan, meron naman sila na buko juice na may timpla na, yung may pampatamis na. Pero arisadya, fresh buko, 30 pesos. Yan. Ginalisan lang ng ulo. Yan. Oh, look at that fresh buko juice. Sarap. So kahit ano yung orderin mo dito, pero make sure, susubukan nyo itong buko ron na to Magbubuko kayo, whether yung buko juice na may timpla na or a fresh buko. Pero solid start sa ating kakaibang street food crawl. Kita-kita tayo sa sunod. Nadali mo. Ayan, sinisigurado ko wala pa kayo nakikitang street food na garne. O kung meron, ay matagal na. Kasi ang mga nagsindawalaan na. Pero din sa Lipa, meron pa the original flying saucer. Yan, the best street sandwich for everyone. Kita nyo, murang-mura, dalawang flavors yan. Ham and cheese, saka tuna mayo. Tapos, pag combo, kasama yung kanilang sikat na sagot ko laman, 25 pesos ang combo niyan. Yan, so itong bilog na yan, yung disc na yan, yan ang hindi mo bibili kung saan-saan. Lalagyan po natin ng hot sauce. Lagyan ng hot sauce, yun. Lagyan ng mantikilya, nilagyan ng ketchup yung bun. Tapos ilalagyan doon, nilagyan ng hot sauce. Tatanungin ka kung gusto ng hot sauce at yun. Inipit na doon sa disc na iyon at lalagay na sa flame. Tapos yan ay pipilot-pilotin na yon. Nilagyan ng mantikilya, mainit na yon, nag-sizzle na. Yan naman yung ham and cheese. Ganyan din, lalagyan ng ketchup saka hot sauce, isasarado. Yon, tapos ilalagay yan dyan. Sabay na yung lulutuin. Tapos yan, pipilot-pilotin para maluto both sides. Yan, isasalang na gayaan. Yan. Tapos bubuksan-buksan ng kaunti, titignan kung luto na. One to watch. Mabilis lang naman yan. Maya-maya yan, toasted na.
Yan na may palaman ng tinapay na yan. Tutustahin na laang for that crunch and texture. Tapos, ire-ready na yon. Yan. For sure, maraming magtatanong kung saan nabibili yan. Yan daw, ipinapasadya nila yan. Yan. Yan, lalagay na sa supot. Anong flavor yan? Right. Tuna mayo po. Tuna mayo, yan. Sabay na natin yung dalawa. Tuna mayo. Tapos, yon! Muntik pang sumilab. Tapos, ari ang haming cheese ko. Ang ganda ng pagkakaluto. Yan. Good morning po. Ako po si Regine. Ako po yung may-ari ng original Flying Saucer. Ma'am, pwede nyo kami kwentuhan tungkol sa history ng The Original Flying Saucer? Nagsimula po kami 1997 sa Santolan, Pasig po. 5 pesos lang po yun nun eh. Tapos po yung mama ko po, nag-decide po siyang lumipat dito sa Lipa noong 2007 po. Kaya po nag-start kami na magtinda sa mga school, sa Mabini, sa may MS po. Dito po sa National, nagtitinda din po kami sa LCC, tapos sa BSU po. Marami po kami pinagtindahan. Tapos ma'am, dito sa Lipa, kilala yung The Original Flying Saucer na kumbaga pantawid gutom, merienda ng mga estudyante. Sa tingin nyo, bakit ganon? Opo, kasi dati, sa 10 piso lang, meron ka ng tinapay tsaka palamig na talaga pong nakakapag-survive sa mga bata. Alam na alam po yan ng mga millennial na kasabayan. Ngayon po, hindi pa rin naman po kami nagtaas ng sobra. Sa halagang 25 pesos po, meron na kayong Flying Saucer tsaka sagot gulaman. Combo na po yun. Tapos ma'am, sa tingin nyo, bakit tumagal yung street food nyo na ganito? Kasi po minahal na po ng tao. Aside sa sulit yung presyo, malambot yung tinapay namin. Tapos, paborito po ng mga estudyante, mga bata, tsaka ng mga matatanda po. Tapos ma'am, ang alam ko, yung Flying Saucer, marami na rin gumaya niya sa iba't ibang lugar. Bakit sa tingin nyo parang kokonti na lang talaga kayo nagtitinda rito? Mahirap po kasi yung lutuan niyan, hindi po basta-basta. Marami naman din akong nakita na nagpo-Flying Saucer na sila daw po yung nauna, na sila daw po yung original. Pero siguro po yung masasabi ko, kaya po sinabi namin original, kasi original recipe po namin yung palaman na nasa Flying Saucer. Hindi po siya yung pangkaraniwang itlog, corned beef. Talaga pong pinag-aralan po namin ng matagal na panahon. Saan kayo lagi nakapwesto? Ang normal po na pwesto namin sa Lipa City Night Market po talaga, 5:30 p.m. hanggang 8 o'clock p.m. Pero pagka may pasok po sa MS po kami ng tanghali, 2 o'clock. Ngayon po, dahil basketball, dito po kami sa Lipa Youth Cultural Center po. Pagka umaga hanggang bago mag 5:30 po. Yan, ari na ang Flying Saucer. Yan. Ooh. At that. Yan, ang init. Amoy na amoy yung toasted bread flavor, yung mantikilya, yung filling. Ari na, titimusan na natin. First bite. Thank you, Lord. Kita mo yan, no? Yung dressing ng tuna with the ketchup and the hot sauce. And of course, the toasted bread flavor. As a street bread, merienda, panalong-panalo. Ari naman yung haming cheese. At just in case hindi nyo na-gets kung bakit Flying Saucer ang tawag, ayan, no? Di ka parang Flying Saucer, yan. Kayo ba ay naniniwala sa Flying Saucer sa UFO? Let me know in the comment section. Pero di na sa Lipa, Flying Saucer, the street sandwich, totoong-totoo, masarap, sulit. Sarap din ito, oh. Although, mas gusto ko yung tuna. Tapos siya, kumuha na tayo ng kanilang signature gulama. Kita nyo naman. Parang bumalik tayo sa 90s Yung bago ka pumunta ng plaza o pagkatapos mo, bibili ka ng gulaman na nasa plastic labo, tapos nasa straw. Bagay na bagay sa ito. Kaya ito, Flying Saucer, dini sa Lipa, subukan nyo na. Speaking of susubukan, may susubukan naman tayo. Up next, yung lomi. Hindi naman kakaibang lomi sa street food, pero may kakaibang topping yon. Kita-kita tayo doon. Kakatuwa ang lumihan na rin. Babago sa aking pandinig. Nasa loobang barangay. Tapos pagdating ko, garni karami na nakainting ni Yan, garahe lang rin ang bahay.
walang karatula, wala kang makikita din kumbaga ng mga opisina, school na malapit, kaya marami nakain. Pero punong-puno ng tao, magkakaalaman kung bakit siguro yon. Dahil doon sa kakaibang topping, saka baka sadyang masarap. So ang location na rin din sa Tangway, ang pinaka-landmark nyo, yun yung Lumina. Nasa maps naman sila, saka nasa Waze, medyo mali lang yung maps. Basta yung Lumina na yan, yung kanto na rin, papasok na kayo din eh. Kaya medyo challenging lang ang parking, kanya-kanyang diskarte. Yan, natin ang timusan kung bakit dinadayo ng gatne. Yan, sakto, may nakasalang si Bossing. Bossing, anong pangalan mo? Po, Gan. Dan, ano ang kanyang lumi. Gano'ng katagal na rin Ivan's Lomi House? Ano po, almost 2 years na rin po kami, sir. Almost 2 years na. Ako'y taga din eh. Sabi ko nga kanina looban, tapos walang karatula. Ba't ang dami nakakain din sa inyo? Siguro po ay dahil sa online posting, sa tulong ng mga tropa, ganyan. Tapos po ay siguro nasasarapan. Sabi nila, so bumabalik sila tapos nagsasama ng mga ibang mga friends. Yun. Speaking of tropa, recommended sa akin ng aking idolo, taga-tamburin, si Boss Bato, Boss Sherwin. Opo. Yan, idolo ko yan sa basketball. Opo. Yan, shooter na shooter yan. Tingnan niya natin kung sag-up din yung kanyang recommendation ng Lumi. Yun yung lagi ako kinukulit noon. Natimusan ko daw rin Ivan's Lomi House rin na, matitimusan na. Suking-suki ko din po yun, sir. So, nakita ko nga sa picture no isang araw eh. Sa page nyo eh. Yan, okay na po ready to serve ako. Ang ganda ng kulay ng Lumi. Yan. Tapos din may kakaiba kang topping. Kita ko may utak. Meron pa naman. Meron po. Nandito pa po siya. So, naka-plastic pa rin po siya. May inabutan pa naman ako. Ano? Opo. Pinira ko po para sa inyo talaga. Yo, thank you. Kanina po kasi walang... Paubos na. Halos maubos po talaga yan. At saka po yan po ibinibigay ko ng free. Free. Opo, free po talaga yan. Yan, ganda ng kulay, yung medyo orange, tapos malapot. Yan, sasalang na sa malokong. Ano mga meron ka din sa Lumid? May special, may regular? Special at saka po jumbo lang po. Special at jumbo? Opo, so yung size ng special, 7, tapos ito yung 8, jumbo po. Oo. Magkano rin special? Special po natin po is yung for regular toppings is 70. Ito naman po is 80 pesos. 80 pesos tong jumbo. Opo. Tapos meron ka ring overload. Ang overload po is 150 and then 130. 150 din siya. Ako ay pagkatapos niyang, ang daming order pagkatapos niyang inaano mong yan, pa-order ako ng isang jumbo na overload. Overload. Yan. Sige, sir. Na may utak. Yan. Copy, sir. Sige po. Yung utak gang yan, inakakatalino. Pampadagdag daw po ng talino. Pampadagdag ng talino. Para din daw po maging ulyanin. Ako pinakain din yan, paminsan-minsan. Baka blood pressure na mapadagdag. Hindi naman. Medyo po, sir. Medyo pagmamahal. Iwas muna. Iwas muna. Opo. Ayan, tingnan natin kung tayo tatalino o tataas lang ang blood pressure. Kakalaman. Pero mukhang masarap nga yung Lumi mong yan, ha? Opo. So, Ikaw sadya magluluto din eh. ako po talaga. Nag-start po kasi ako, ng Mickey ko po kasi ginagamit is yung yellow. Oo. So, may mga nag-request po sa akin na ito daw po yung gamitin ko. Ito po. Tapos nung ito po yung ginamit kong Mickey ngayon, ang dami pong... Marami na paibigan. Ako, dami na papaibig. Sino yung Ivan? Ano po, anak ko po. Anak mo. Ari na magluluto. May-ari na siya pang kahero. Ba't mo naisipang magtinda ng Lomi? Actually po, nag-start po ako sa siomai at saka po sa sisig business. Okay. So, ngayon po, medyo natatagalan po ako sa siomai business. Ang ginagawa ko na lang po is yung one of my favorite po na food. Comfort food po is yung Lomi. Yeah. So, kaya po, ngayon po, tinry ko po. And then, yung first day ko po, nung September 28, yun, binigyan po ako na napakaraming customers. So, siguro sign na yon. Nagtuloy-tuloy po at awa po ng Diyos ngayon. Marami pa rin po nagmamahal po sa Lomi natin. Yung... Bago ka nag-food business, anong pinagkakabisihan mo? Ako po, sir, before ay nasa banking industry. Nasa banking. Po. And then, napapunta din po ako sa automotive industry, sa mga loans. So, halos lahat ng companies. Tapos, pinasukan ko na rin po yung... Pwede pala umutang sa'yo nun. Maano ka sa loan eh. Marami ako, sir. May refer kita doon. At saka po, sir, Utang pala yung sa'yo. yung ano natin, sir, tawag dito, lahat ng, yung sa mga BPO, pinasok ko kasi hindi ako pumasa. So, sabi ko siya, baka God's will kailangan ko din na magnegosyo. Kaya rin pala ikaw ang kahero, magaling ka rin sa, sa pera, galing ka ng banking. Batch, Lasal po, mathematician. Mathematician ba? Oo. Wala na rin timbang-timbang daw. Wala na po. Takal-takal na lang, sa experience na lang. Yung marami mong hinahalo dyan kanina, ubos na. Puno po. Saglit lang eh. Oo.
Bali, ang kasama mo dito yung mother mo. Mother ko, Bali, tsaka po si tita ko po. Ah, tita mo, talagang Opo. family business din talaga yan, no? Yan, ang tatay ko po, father ko yan. Father. Yan, Tatay pati yan si po, father, tatay. kasama rin. Say hi to the camera na. Yan. Kami po yung ganito dito, palatawa. Ano, masaya dito. Oo. Yan, may kaldo rin siya dito. Ah, talagang buto-buto rin talaga, ano? Kasalang yun. Tapos, sini-strainer, baka makapasama mga buto. Opo. Chop mo lang ulit yung kawali yung lutong. Ay, sa overload lang ang may gayaan. Apo. Yan ang dagdag sadya. Apo. Yan, para Gusto po sa niyo inyo ng lahat. gayaan. Yan, isang gayaan sa Sa inyo na po, overload. sa overload. Yung mga maghahanap na ba't walang gayaan ng kanila, kailangan overload ang order niya para may Apo. gayaan. Tapos, Tantiameter lang. yan. No? Gamay na naman iyan. Ay, opo. Sumulak na, pampalasa. May kaldo na, may mga pampalasa pa. Pagkagisado, ganito pang gamit namin. Yan, may gisado rin pala siya, yung dilaw na Mickey ang gamit niya. Yes, sir. Pero bakit parang puro lumi ang order ng mga tao? No po, mas madaming... Mas madami sa Johnny Lulumi, ano? Isang jumbo long, isang Yun, tostado. speaking of, may umorder ng hindi, ano? Ito, susunod na lang natin yung kasama. Dahil gusto ko yung malapot, yan. Nagtimpla ng bagong kasaba. Para mas malapot. Ito na, ganun na texture niya. Itlog muna. Ang galawan mo, ikaw ay sadyang parang magluluto na. Bago ka may experience ka talaga, bago ka maglumihan. Wala sa po. sisig. Ano po, bahay-bahay lang po ako nagluluto. Tapos nung pandemic po, di natuto po ako magluto-luto. Yung namang araw-araw na rin nang humalo na ng humalo. Yung pagod po, sobra kasi. Pero masarap naman sa anak. Natutuwa naman ako at gawa ng may mga customer na nasasarapan sa Kaya pala kayo maaga natulog, ano? Opo! Nakayup-yup na kay misis. Ito yung gusto nyo. Yan na. Malapot na. Yan na, ang hinahanap. Nasabi sa hula. Yan. Yan na, jambong lagayan. Tapos yung overload ng toppings. Tapos yun na, yung chinap-chop na. Tapos bola-bola. Yun, nadakot na ng bola-bola. Yan. Tapos, ano yan? Rebosado po. Rebusado. Yun. Yan. Tapos, pugo. Siyempre. Yun, syempre kaya ako narinig. Ang kakaiba nga ngayon ako nakakita ng lumihan na may ano, May utak. may sir. utak. Po, wait lang sir. Kasi lang natin. Yan na. Yung buti tayo may inabutan. Yun, libre daw yan. Basta kayo may abutan. Yun. Ayos na yan. Yun. Yun, no? Ayos na. Matitimusan na. Ang overload lomi with utak ng Ivan's Lomi House din sa Tangway. Yan na rin ang ating mga jumbo overload. Yan. Merong lechong kawali, merong atay, pugo, rebusado, bola-bola, tari talaga. Excited ako dyan. Ayos na naman, bikil na naman ang tiyandini. Yan, arena, sa dami ko na nakainan na lumihan, ay talagang dini ako. Isa sa mga pinaka-excited ako na subukan dahil meron tayong kakaiba na topping dini, yung utak. Excited ako. Lagi ko sinasabi sa mga vlog ko na pag topping, gusto ko yung malutong. Are, syempre di rin malutong utak. Titingnan natin kung baga ma-overcome niyo yung preference ko na malutong dapat ang topping. Pero mahilig ako sa utak. Pero sa goto, tingnan natin kung masarap din. Dine, sa lomi. Yan, lapot test muna. Yung ating ni-request na malapot. Yan, okay. Lapot nga naman. Kaya naman yung lapot na iyan. Yan ang hinahanap natin. Tapos rin ang utak, magkakaalaman kung yan baga ay bagay sa lumi. Yan, gagawa na tayo ng sausawan at feeling ko rin, panasimulan. Wala nang tigil ang bibig. So, gawa lang tayo sausawan, the usual, maanghang na toyo mansi, sirit. Muntik na ang mata. Tapos, sibuyas. Ating toyo. Yan. Konti lang at feeling ko rin ay malasa na. Tapos, syempre, kahit tayo ay nasa ang lumihan, ililipat sa palat. Lalo't garne na jumbo. Yan. Inuna yung utak. So yung utak, binalot na natin sa pinaka-lomi niya para ma-absorb na yun. Ilat yung kawali.
Yan. Titimusan muna natin na rin ng walang sausawan. Yun. Yan, timusan muna natin ng walang sausawan. Yung lumi muna, wala mo ng topping. Kahit gustong-gusto ko na subukan yung may utak na iyon. Salapot eh, oh. First bite. Thank you, Lord. Malasa na nga, sarap. Wow, sarap ng lomi na yun. Ito yung ano eh, kung magtotoyo ka din, kaunting-kaunti na laang eh. Sarap. Kita ko na yung combination ng kaldo saka ng mga iba't ibang mga pampalasa. Tapos na rin na, bago natin dagdagan ng pampalasa yan, the moment of truth, lumi na may utak. Alam mo, it makes a lot of sense eh. Nung nakain ko na siya, doon ko na-realize na make sense naman eh. Kasi diba yung utak, parang ano siya eh, parang pulan ng itlog. So ganun siya. Para ka lang kumain na pulan ng itlog na mas malasado sa lomi mo, parang ganun. More on texture din ang idadagdag niya. Na pag nahaluan mo siya ng lomi, i-absorb na niya yung lasa ng lomi. Definitely a good addition sa lomi na to. At ang sarap ng rebusado ah. Sabagay, masarap ang rebusado ng mga taga-Tangway. Ako nakapamyesta na din eh. Kailangan natin ng sausawan. Samahan natin ng lechong kawali. Sabi ng lechong kawali. Hindi kasing crispy ng iba, pero ang lasa, bola-bola. Unang subo ko pa lang, alam ko na kung bakit ari highly recommended, dinadayo. At tingin ko ari hindi pa siya kumbaga mainstream din sa Lipa. Hindi siya kasing sikat ng ibang lumihan. Pero kita mo, meron na siyang cult following eh. Alam ko na kung bakit. Masarap. Nakausap natin yung magluluto, yung may-ari. Passionate sa ginagawa niya. At sulit, kahit yung overload nila. Bawat topping may ambag, kahit yung utak. For something na kakaiba, kailangan yung subukan. At rin ang sinasabi sa hula, ang jumbo na overload toppings ay paubos na. Ayan, napaka-solid ng ating food trip ngayon. Mga kakaibang street food or mga sikat na street food na merong variation. Pero kung napitin kayo, tuloy-tuloy ang food trip natin dito. May mga malulupit na lumihan doon. At syempre, huwag kakalimutan, click on the subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.